So yung dalawang lupa po na yan, yung 10 hectares, meron na pong special land use permit ang probinsya dyan. Yan po yung binabayaran natin ng humigit kumulang 10 milyon kada taon. Sa DNR po yan na binabayaran para magamit po yung property na yan. Nag-apply po tayo ng GSUP kasi yun po yung next step para formally ay ma-turn over po yung para formally ay mas tumibay yung pinahahawakan po natin sa property na yan. Dahil ang target po natin dyan ay eventually may bigay po ng national government in favor of the provincial government as part of the presidential proclamation natin pong ina-apply. Tulad po nitong existing na Capitol complex, kung nasan po yung Kapitolyo, yung Malong, Palaris, Urduha, yung mga yan po ay nakapangalan na po sa provincial government. So daragan lang po natin yung area of coverage of the Capitol complex. Dahil kung maalala nyo nga po, historically, the original complex, nagsisimula po actually yung lupa, yung dagat, somewhere dyan sa may gitna ng reflecting pool. Nandyan po dati yung dagat. So umurong lang po ng umurong dahil sa accretion po, lumaki ng lumaki yung lupa. Kaya sa papeles po ng DNR, wala po pong formal na tenurial instruments mga yan, ay ina-applyan pa lamang po ng probinsya. Yes, tama po. Yung susunod pong tanong. So kung wala pong papeles po yan, kumusta po yung may ibang lupa? Siyempre, well, the statement speaks for itself. Hindi po, ang habol na po natin is GSUP para gratuito so hindi na po magbabayad. Kasi yung dati, parang 20 million. 10 million a year, parang ganun po, ang binabayaran po natin dyan. Since time immemorial yun. Hindi po. Tayo po yung formaling nag-apply para bayaran po yan. Ibig sabihin dati, hindi rin po nagbabayad. Unofficially ino-occupy din po ng probinsya. So tayo po yung nag-legalize ng occupation and possession po ng lupa na yan. Yes po, kasama po yan doon sa magiging purpose. Siyempre pag nag-apply ka, dapat naka-indicate ko ano po yung purpose. No?